Okay, so isang pinagpalang buhay sa ating lahat. Muli, nandito na naman tayo para mag-share. Sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Magsanay ka sa kabanalan. Sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. So, train yourself to be godly. Hoops, mga kapatid, may gusto lang akong sabihin sa inyo na ating pag-aaralan ngayong umaga, ngayong araw, the habits of godly people. So kapag tayo godly people, ay meron tayong dapat na i-practice sa ating buhay. Ano yon? So everyday na hindi nawawala sa mga godly people ay yung prayer. Prayer. Sa bawat araw, mayroon tayong prayer. Prayer. Napakalaking pagkakataon sa ating buhay na may prayer tayo. Nakikipagniig ka, nakikipag-usap ka sa Panginoon. Communicating with God. Prayer. Yan po ay hindi dapat nawawala. Kasi iyan ay pakikipag-usap sa Panginoon. So that is a godly habit. Yan, napakahalaga niyan, yung prayer. Na kung saan nakikipagniig, dumudulog tayo sa Panginoon. Okay, so pangalawa, they set goals. Yan, nagseset dapat tayo ng goals natin sa buhay. Mahalaga po yan, mga kapatid. Okay, they take responsibility for this life. Yan, kasi mga responsible tayo, may pananagutan talaga tayo, mga kapatid. They have great discipline. Ayan, mahalaga yan sa ating buhay. They have obsessed with self-development. O yan, physical development, spiritual development, financial development, social development, at emotional development. So, self-development, mahubog yan. Kaya nga may personality development po tayo. So, yan. Na kung saan everyday meron tayong awareness, mga kapatid. At they manage time. I-manage po natin ang ating oras. Ayaw po ng Diyos na masasayang ating oras. Kalooban po ng Diyos na i-manage natin ang ating oras. Yan. Manage your time, mga kapatid. Okay. They find a way to win. Yan, hayaan natin, hanapin natin yung daan ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. 1 Corinthians 15:57, give thanks to God. He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Okay, desire to glorify God. Yan po ang isang magandang practice natin sa ating buhay, desire to glorify God. So mga kapatid, hayaan mong mag-glorify ang Diyos sa iyong buhay. God bless!